dakilang Yorme ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Opo po kayo. Anyway, thank you sa ating mga minamahal na kapwa manggagawa sa pamahalang lungsod ng Maynila na pinamumunahan ng ating Vice Mayor Chi Atienza, Manila Health Department Director Grace Padilla, at ang ating Director. Ginawa ko po yung Director ng Oscar, bata. Kasi nung kami nung batang-bata, kayo nag-alaga sa amin, ang mga matatanda natin. O ngayon kayo naman, matanda na, yung bata naman ang mag-aalaga sa inyo. At yan, si Director Shane, at ang ating mga magagaling na dentista, palakpakan natin ang ating mga dentista, other medical frontliners na kasama natin na pagtagumpayan itong simula ng mahaba pang landas na tatahakin natin kasama ang ating mga private sectors partner. Natutuwa po ako, bagamat wala tayong kapera-pera, pero ang dami nagdo-donate sa lungsod ng Maynila. Kaya special mention, Powerhouse, JLY, at sa iba pa. Sana mabasa sila ng ulan para dumami pa sila. At nais ko rin ipakilala sa inyo, dalawa lang po ang babae ko sa buhay. Kasi nanay ko wala na eh. Dati 3 babae ko eh. Ano na rin ang pahinga na nanay ko. May edad na rin naman siya at the time. Kaya ako uli lang lubos sa magulang. Plus, solo pa ako. Lalo kung uli lang. But bukod sa ex-girlfriend ko, na misis ko na ngayon, andyan din yung daughter ko, si Frances. Kasama natin yan, anong tawag yan? Nagdi-deliver, no? Kasi marami sumusulat sa akin na tao. So ako naman, hanggat mari, sinisilog ko isa-isa. Pinapasa ko yung mga sulat ng senior, ng kabataan, may sakit, may pangangailangan. Sinatsaga ko talaga yun. Ewan ko kung napapalitan nyo, may mga umiikot sa inyo mga barangay, madaling araw, gabi, tanghali, hapon, umaga. So this will continue for what you call Kaagapay program. But today is a special day. This is one of many meters and kilometers of our journey of your city government with private sectors through the leadership of Manila Health Department Dr. Grace Padilla na ibalik ang ngiti ng mga paborito ko. Kaya sabi ko lagi sa mga kabataan, sabi ko, although bata naman ako, kaya lang pasensya na kayo. May special place in my heart yung mga lolo at lola ko at senior citizens sa Maynila. Siguro nakuha nyo na kung bakit. Pagka uli lang lubos ka na, naghahanap ka rin ng ibang parang nanay mo, parang tatay mo. Siyempre, no malalakas pa katawan nila, tukod naman kami sa chicha. At ang chapi, kung ako naman ang lumakas at nakaluwag sa buhay, I wanted to
give back to my parents. Kaya lamang, uubusin ka talaga ng birthday. Talagang ang birthday kumukonti araw-araw. Nataon naman na wala na sila. So if I can do it also to our senior citizen in the city of Manila. As like, para ko kayong nanay, para ko kayong tatay, ma-extend ko naman yung kukulangan ko pa sa aking magulang. At saka at the same time, giving added value and importance to our elders. Kasi yun ang gusto ko matutunan ng mga bata eh. Ngayon kasi nakakaligtaan na ng mga kabataan yung halaga ng mga matatanda sa pamayanan natin. Hindi mo naman masisi, dala ng, siguro mas marami sila oras manood, or maglaro, or because of technology, isa nakakaligtaan na nila. Di ba, ewan ko kung nakaka-experience kayo nito, di ba sa bahay, parang dinadaanan ka lang. Ni kapatid. So nakakaligtaan na. So I want to inculcate to the young ones, the youth of Manila, that continue to be Filipino. Because if there's one good trait or values of being Filipino as human being in the world, we as Filipinos, not only Manileños, as Filipinos, we continue to give value and importance and love and care for our elders. Yun ang uniqueness. Alam mo, sa Estados Unidos, pag ganyan-ganyan na edad mo, lalo kumukunti na lang ang birthday mo, ilalagay ka na sa bahay ng kung ano man, at doon ka na mag-isa. Ito, napansin niyo ba? Ewan ko kung nanonood kayo sa social media. Di ba may post? Kilala niyo si Bruce Willis, di ba? Sikat, mayaman, makisig. No, nagkasakit. Ayun, dinadala sa alagaan ng mga matatanda. Buti na lang, Demi Moore, yung dati niyang asawa, took care. Sa kanila, ang matanda, para bang, o tapos ka na, o pahinga ka na. Sa atin, hindi. Hanggang dulo, hanggang huling hininga ng mga matatanda natin, ipinararamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Yung simple joy. Period of time and affection. Yun ang kailangan maunawaan ng kabataan ngayon. Bakit? Tatanda din kami. Una-una lang yan. But there will come a time we're gonna get old. At remember, may kasabihan ng mga matatanda at mga guro sa paaralan. Kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin. And that's why I don't like, ayaw ko na magkaroon ng komunidad sa ating syudad na ikinikipit balikat na lang yung mga matatanda na. Kaya ako'y talaga loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan. Sa maliit naming kaparaanan, patuloy namin ipararamdam ng pamahalang lungsod ng Maynila under my watch on how we care and love our senior citizen in the city of Manila. O mga good news tayo, kasi maraming bad news eh. Baka mamaya umulan, may bad news na naman. Baka bumaha eh. Good news. Di siyempre, bago na pustiso, buka-buka na ang mga ngiti with all the confidence in you. Di maya-maya, paglabing-labing na. Pwede na ulit laps to laps sa inyong mga kabiyak sa buhay.
No, but the kidding aside, sa September 8, oh no. What happened muna yesterday? Yesterday, natanggap nyo na ba yung gatas? Meron na. Kasi meron pa tayong mga ilang barangay na hindi pa nabibigyan. But don't worry, it's gonna happen. Remember, sabi ko nung nasa mga sinihan tayo, sabi ko, dati plastic. Sabi ko, naalala mo. Sabi ko, masaya. Pinalag ako, gagawin kong lata yan. Natanggap niya na ba? Papasensya niyo na, ha? Basta ako itutuloy-tuloy ko. Kahapon, nagsimula na rin maibalik yung pangalawang pangako ko. Nagsimula na yung birthday cake sa lungsod ng Manila. Tapos, yung birthday cake, aatras yan. Ibig sabihin, simula ako yung naupo, July 1. Kahapon nagsimula, September 2. Ngayon, wala pong 100 days. Hindi, lahat gagawin ko, may awa Diyos. Sinabi kong patras, ang implementation niyan, hindi September 2, hindi September 3, hindi September 4. Starting July 1. Ibig sabihin, hahabulin ko yung aking sinimulan ng pagmumuno. So lahat na may birthday ng July 1, July 2, 3, 4, 5, 6, August, until maging updated, plus yung daily na may birthday, ibibigay na yung cake sa kanya-kanya yung tahanan. May birthday cake na. Kahapon, nagsimula tayo. Isang araw lang, Isang araw lang. Umabot tayo ng almost 1,100 senior citizen. Hindi na. Saka ibang flavor. Saka gusto ko makita nyo yung design. Elegante. It's a small token. As I have been saying many times, it is not the amount. I've been telling those politicians, it is not the amount. It is not how much. It's the act itself. Don't be confused. Sabi ko sa kanila nung araw. Yung pag ang tao, hindi mo naman yan, don't underestimate the people in understanding things. It is about the thought and the act of it. Sabi ko. So, nag-umpisa na yung birthday cake. That's one. Tuloy-tuloy na yan. Yorme, birthday ko June 30. Huwag ka mag-alala next year. Birthday ko January 1. January 1, meron na. August 1. August 1? Meron. Meron yun. Kasi nga, patras. Tapos abante. Ayan, That's one. That's two. 3. Abangan ninyo, nagkagayak na ako. May konti kaming pamasko sa inyo. Ulit. Nagano talaga ako. Para akong, anong tawag ng mga matatanda natin nung araw, yung pera nasa panyo? Nagsisilid ako lagi. Nagtatabi ako unti-unti. Basta meron kayo sa akin. Pagdating ng Pasko. Nakita ko nga yung isa, nung pinagpubahan ko yung design, sigurado ako, yung dalawang bagay na yun, yung isa magagamit nyo tuwing umaga. Sigurado ko yung isa, magagamit nyo kahit nasaan kayo. Lalo na sa mga senior citizen natin. Third, gusto kong ibalita. Meron tayong MRI machine. Meron tayong CT scan machine. Gusto ko lang mag-survey kasi gusto ko makita yung damdamin ng tao. Sino dito ang nakakaalam na meron tayong MRI machine? Except na yung sinabi ko. Sino nakakaalam na may MRI machine tayo? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5.
So, ngayon nyo lang nalaman na meron tayong MRI machine sa ospital ng Maynila. Ngayon lang. Nung first term ko, nung binigyan ninyo ako ng pagkakataon, di ba tinayo natin yung ospital ng Maynila? Meron yung MRI machine. Sino nakakalam doon sa bagong ospital ng Maynila, merong CT scan machine? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat. So hindi nyo rin alam. Meron tayong MRI machine, meron tayong CT scan machine. Ang halaga niyan, by the hundreds of millions. Ganun kamahal yan. Di ba, pag nagpapa-CT scan ka, 5 bulig, 7 bulig, 10 bulig. Pag nagpapa-MRI machine ka naman, 15,000, 30,000, 40,000. Pero po tayo, sabihin ninyo sa inyong mga anak, kung sakasakaling mga kailangan. Nandiyan dyan, operational. Pera nyo yun. Ipinangutang ko yun eh. Kasama yun sa utang eh. Gamitin ninyo. Kaya sabi ko nga, di ba, kahit na anong pagpapako nila sa akin sa krus nung nakaraan, hindi ako mayang ipangutang, ipanghiram para sa taong bayan. Because that's who we are as a parent. Gagawin mo lahat para mairaos mo ang iyong mahal sa buhay. Tama ba? Oo. Meron tayong mammogram. Digital mammogram sa ospital ng Maynila. Kaya ko yan na ikinukwento ngayon, hindi para kung ano pa man. Ang importante sa akin, malaman ng tao. Meron pala kami ganun. Anak, huwag mo nang gastusin yung ipon mo. 10,000, kailangan natin ng pera. Punta ka na lang sa ospital ng Maynila. Meron naman ito. O ito, mahuhulog kayo sa bangko. Kasi ito, lalo na kayo. Ako, itong edad na ito, Grace, most likely. Pag dumating ka ng Tasequent, mataas. O customer ka na dito. Ito ha. Alam nyo ba, meron tayong cat lab. Ha? Ano yun, Yorme? Para sa pusa? Cat lab? Hindi po. Again, unang termino ko, nagtatag tayo sa ospital ng Maynila. Bumili tayo ng mga makina katulad ng cat lab. Yorme, para saan yun? Sino ang nakaranas na o may kakilalang nakaranas na ng angiogram? Wala. Matitibay ang mga puso nyo. Good. Nag-angiogram nyo. Walang pambayad. Ang mahal. Yes po. Grace. Ako gusto ko na Magkano angiogram? 30,000, 50,000, 80,000. Hindi ka pa ginagamot, namamatay ka na sa presyo. Kasi diagnostic pa lang eh. Dinadiagnose ka pa lang. CT scan, dinadiagnose ka pa lang. MRI, dinadiagnose ka pa lang. Hindi ka pa ginagamot. Diagnostic equipment pa lang. So, angiogram would cost, kasi it is 30,000, 50,000, 80,000. Mamalas-malas mo. Kailangan kang i-angioplasty. Ano naman yung angioplasty? Yung lalagyan ka ng goma. Kumbaga sa sakyan, i-overall ka. Yung bara, lalagyan ng goma. O yung pampabuka sa mga ugat-ugat. Ano, magkano ang angioplasty? 300,000, 500,000. Pag gano'n, imagine po siya kuha mo pa, 1 million pesos. Ganon. Kaya yung ibang matatanda, ikinikipit balikat na lang. Okay na yan. Mamamatay ako. Pag oras ko na. Kasi ayaw niya ng gumastos para maging pabigat sa kanyang anak. Kaya ng typical Pilipino eh. Alam mo talaga ang magulang, gagawin ng lahat para sa anak niya. Kulang isakripisyo niya ang sarili niya.
3 years ako na yun. 3 years hindi gumana. Hindi na patakbo. O ngayon, ang good news ko sa inyo, Tumatakbo na. September 8, bubuksan na ang cat lab sa lungsod ng Manila. Mag-uumpisa tayo angiogram. Kasi ang gumagawa ngayon sa gobyerno, PGH at saka Heart Center, national government. So, magiging katulong tayo nila. Bakit? May sarili tayong pasilidad. So, in fairness to them, tinitraining naman nila tayo. Magiging partner naman nila tayo. So, habang tayo ginagamit natin yung angiogram concept or diagnostic way, matututo tayo maging mag-angioplasty. Tanong, Yorme, magkano? Kasi sa private, 30,000, 80,000. Magkano sa Maynila? TY. Okay lang. Uusugin nyo lang yung doktor, no? Masyado masakit yung injection na. Kidding aside, TY. Why? Eh, pera nyo rin yun eh. Binayad nyo rin na buwis yun. Sinisinop ko lang. Dinadala ko lang sa mga importanteng bagay na kapag-ipakinabang sa tao. Diretso. If we can extend the life, we extend happiness inside the household. Yeah? If we extend the life to the economic driver of a family, just imagine the value of it. Kaya ako, sa totoo, wala akong pakialam gumastos ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay lang siya. Yung pera mawawala, yung buhay pag nawala, hindi mo na maibabalik. Kaya, if there is a chance to extend the life and bring quality of life, yung kalidad ng pamumuhay sa iyong mamamayang mapabata, mapamatanda, o katamtamang edad, yung quality of life, yun pangarap ko sa mga taga-Maynila. Kasi totoo yung sinabi ni Chi, gusto ko tumangos ang ilong yung lahat. See you when no sleep? Charot. I want you to be proud of all your life and experience. Ngayon lang kayo makakita kahit pa paano bago magpantay ang paa nyo, bago pumikit ang mga mata ninyo, makakita kayo. Please, lilisan ako sa mundong ito. Alam ko yung pamahalaan, aalagaan ang mga mahal ko sa buhay. That I want you to be. Dahil may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. I want you to smile. Show them your beautiful smile again. Kaya, simple. Balik ngiti. Smile is a universal action. Even without saying a word, a person seeing you will see you a happy person with your smile. Parang close-up lang yan. So I'm happy and I would like to congratulate our dentists. Thank you very much sa ating mga dentists. Thank you, MHD, for going out of your way kay Tatay. Because he cannot and physically challenged, you went out of your way, giving and putting extra mile with your work. I'm proud of you, Manila Health Department.
So muli, sa mga minamahal kong lolo at lola, I love you. O, basta ikamusta ninyo ako sa inyong mga partner, ha? Wala nang partner? Sino bang dala na? Dalan-dalan. I will see you soon. Oy, o yung allowance natin sa October, ha? Nakakalimutan ko pa. Alam ko yun ang hinihintay. Pero ibabalik ko lang sa dati, ha? O ano lang yung kaya natin. Diba? Gagawa ko ng pranyo. Basta gagawa ko pala. Tapos, o ganito ulit, ha? Binalik ko na rin yung rule. Botante, hindi botante. Wow. May sakit o walang. Diba? Sinimplihan ko lang yung kwalifikasyon. Residente lang at edad. Kamusta? May pension na. Wala nang pipiliin. Mahirap, middle class, mayaman. Sa Maynila, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod ng Maynila. Okay? At sasagutin ko na rin yung katanungan ni Yorme, paano pag hindi ko nakuha sa araw ng payout? Kasi dati forfeited, di ba? Yes. Katulad na sinabi ko rin, kasama ko si G. Ano sinabi ko yun? Ano sinabi ko? Pag hindi mo nakuha, maglulubi-lubi tayo. Nalala niyo yun? Enero, Febrero, Marso, April, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, October. Lubi-lubi. Ibig sabihin, manong hindi mo makuha yung Enero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, kasi quarterly ang bigayan, di ba? Pagdating ng Disyembre, buong mong makuha. Tama ba? Walang forbidden. Yorme, may utang ng Maynila sa amin. 3 buwan. Yung ginawa nung nakaraan, 3,000 din yun. O 1,000. Kasi sinabi ko sa inyo, di ba, sa umpisa lang yan. O, binigay first quarter. No second quarter, pero I still love you kasi hindi kayo nagpabola sa kanila. Now, kaya lang batas yun. Yorme, batas yun eh. Sinasabi ng batas, dapat may 1,000 kami. At tatawagin natin dyan. Sige. Ang unahin ko muna, ang ginagawa ko ng paraan ngayon, impact hanggang ngayon, ginagawa ko ng paraan. July, August, September, at 500. Para alam lang natin ha, total, para marami kayong kwento pag-uwi. I mean kasi mga katanungan ko sa isipan natin, katanungan ng kapwa natin sa inyo. Unahin ko muna, July, August, September. Ang bigayan, first week of October, for that quarter. Halimbawa lang, Diyos ko, cross finger, nakaluwag tayo. Yung 3,000 na inutang sa inyo ng nakaraan, kikilalanin ko yun. Batas yun. Ano, kaya ko bang ibigay? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng? Hindi. Hindi ko kaya ibigay. Sa ngayon. Sa ngayon. Halimbawa nga, in a good day, may konti tayong extra. Yung 1,500 ng July, August, September, pwede kong samahan ng isang 1,000. Nag-guess nyo ano yung plano ko? Bombay. Drops. Kung kaya. Pag hindi naman kinaya, susunod na quarter. Pag kinaya, ganun ulit susunod na quarter. Hanggang pabayaran ng siyudad ang kanyang obligasyon sa kanyang
mga senior citizen. Tama ba? Fair? Fair. Ang minimum minimum. Huwag niyo muna asahan yung maximum. Ha? Asahan niyo muna ang minimum. 1.5. Normalization yan. Pero pag may awan Diyos sa kaluwag, dagdag. So, yun. Gusto ko na, buti naalala ko bigla. Kasi kayo naman talaga ang nagtatanong. So, muli, mga nanay tatay ko, mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay. Kasi spoiled ang mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko. I want you to enjoy this government. I want you to feel that you are being valued and being given importance. Tapos, dadami na ulit ang trabaho para sa senior citizen. Nagbabalik na yung mga kumpanya. Marami nang na-hire. Kahapon, McDonald's na naman. So, sino gusto magtrabaho pa? O yun. Basta malakas! Paano lalakas? Ibigyan ko pa kayong issue. I love you! Ingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng Thank you, Your Man. Manila! God first! Thank you. Okay, next ceremonya lang po